Wala nang intro to. Yeah! Yo! What's up? My name is J Kid! And this is Uncle B. Hey! And This is our podcast kaso wala pang title. tatlong araw nang walang tulog. Ito munang ano namin, no? Siguro ang magiging pamagat muna na itong podcast na to is podcast na walang pamagat. Ano yan? Pero mag-suggest kayo ng any Magiging subtitle. subtitle, hindi, yung Second title. hindi, pamagat. Title lang. Akala ko yun na permanent natin. Pamagat lang. Yung pangalan nitong podcast na to. Kasi, ito talagang podcast na to is, lang to. Parang katuwaan lang pero, gawin na natin to. Kung pala rin man, edi go! Ay, di kami kikita ng pera dito. Yung thoughts lang namin na gusto lang namin i-share sa mga taong And then kasi, yung parang fun din ako yung nilalabas ko yung thoughts ko kasi kumbaga nag-therapy ko rin siya. Like, yung gusto ko ng may mga pinag-uusapan, like, kahit anong topic yan, kahit anong klaseng shit yan, okay lang sa akin. And then, open-minded naman. Kumbaga, business-minded ka ba? Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Di ka ba sumama sa amin? Tara, mag-front row tayo. Yo, bakit nga pala Uncle B? Ikwento mo muna sa kanila bakit Uncle B. Kaya Uncle B kasi tungkol sa trabaho namin sa call center. Hindi ko nasasabihin ko ng call center yun. Meron kasi yung kabatch ko sa training, nalaman nila ako yung pinakamatandang lalaki. Syempre, yung isa kong katrabaho, ang tawag niya sa akin is Uncle. Di sabi ko, okay, magpanindigan ko na. Lahat naman kasi kami doon, puro hip-hop pa. Kaya sabi ko, sige, Uncle B na lang tawag niya sa akin. Total, fan naman ako ni Michael B. At saka ni Andre, tsaka ni Francis Eva. Higit sa lahat, yung pinaka-idol ko na rap group na Beastie Boys, meron dong isang member si Mike D. At saka si MCA. So, dahil doon ako si Uncle B. Tangin ang haba ng nung pinagwalang pa. Siyempre naman. Tangin na akin, simple lang sa akin lang, pangalan ko, JKID, Giancarlo Datuin. Ganun lang simple. Pero syempre, yung kulit ko kasi, parang kulit ng bata, ganun. Pero yung parang pinaka naging paano natin nag-cope or yung paano tayo napasok sa sitwasyon na nag-podcast na tayo. Ikaw muna ulit. Sitwasyon ganito kasi kwento kasi yan. Madalas kasi ako nagpupunta dito tapos nakikipagkwento. Siyempre, type ko tong kating nito dati. Di ba? Nagpupunta ako dito kung ano na napag-uusapan namin. Tapos minsan nung pauwi kami, sabi ko, ano kaya yung mga pinag-uusapan natin is ginawa na lang nating podcast tapos sumikat. Hindi sana kumita pa tayo. Ganun. Sabi ko, madami namang nagpo-podcast ngayon. I-try na lang natin kapag hindi successful podcast ulit. Ayan yung talagang pinagmulan talaga nito na parang sumang-ayon lang ako putang ina pag kaya natin, edi podcast tayo. Kasi rin ako, fan din ako ng podcast talaga. And then, since nanonood ako kay Dog Brock, basta yung mga true to life story ng mga sumasala din kay Dog Brock, yung parang napamahal na ako sa podcast. Tapos parang naging therapy ko rin siya nung time na parang down ako, ganon. And then, at some point, parang yung naging naging therapy at yung parang naging libangan ko na rin siya. And then, doon na rin yung puntong, napapaan na rin ako sa hip-hop, ganon. Nakakapagsulat-sulat na rin ako. And then, parang yung mga kwento din dun sa podcast na yun is parang
nagiging ano na lang, nagiging lesson learned ko na lang din. And then, ayun, parang ano lang, parang na-inspired lang ako dun sa mga ano na yan, sa podcast na yan. Pero ito, inumpisahan na namin. Sobrang tagal nito. ilang araw o ilang linggo na tong ano. Oh, buwan na nga eh. Alam ko. Buwan na to eh. Butang ina eh. Nung ano pa to eh. Alam ko nung mga bandang January pa ata to. February. February kapatid, February. Ayun yung sinabi ko na oh nga no, di pa ganun tayo. Mag-podcast na tayo since hindi naman tayo natapos sa pinag-uusapan natin. And then, ayun, yung i-ano nyo na lang, ilagay nyo na lang dyan sa comment section or yung ano dyan, yung pwedeng i-suggest nyo na pangalan or yung ano namin, pangalan ng podcast namin kasi wala pa yung pangalan talaga. Ang naisip lang namin is J-Kid and Uncle B, ganun lang. Pero kung ano-ano lang. Kung ano-ano lang, ganun lang. Pero ito lang, inumpisahan namin kasi sobrang tagal talaga neto and then ayun lang, kumbaga gusto namin maumpisahan at mapagpatuloy natin kung mapapagpatuloy kasi alam mo na yung mga schedule ng nung mga may work, ayun, kumbaga ang hirap pag tagpi-tagpi ng mga schedule kasabay. Syempre, meron din tayong mga kanya-kanyang pamilya, tsaka may kanya-kanya tayong dahilan na na mga bawat lakad-lakad natin sa kanya-kanyang buhay. Pero ayun, ang unang topic pala natin, Habol ko muna. Actually, dapat hindi matuloy ito. Nung chinat ako, nalimutan ko. Kasi, nung schedule na pag-usapan namin Monday, ako pa nagsabi na Monday. Oo. Tapos, pagkagising, ngayong araw na to, hindi ako nag-chat dito, nag-chat sa akin, tapos nag-reply ako, ha? Tapos bigla ako naalala, ay, tangina. Ngayon mo lang naka-schedule yung podcast, tangina yan. Sabay kanina, sobrang parang napabad trip na ako, sinabi niyang, ha? Ano yun? Ganun yung dating sa akin eh, tapos sabay parang nabad trip na ako ng pero sabi ko, hindi, tutuloy natin to. Yun lang. Kaya ito, naumpisa na namin itong podcast na to. Kaya asayo na to, sunod-sunod na to, guys. Ayun na. Okay, ang unang topic natin is tungkol saan ba? Total, malapit na yung Holy Week. Actually, Holy Week na. Oo, Hulo ni Santo. Lunes Santo na, di tuloy na natin about kabanalan. Pero hindi kami magsasabi ng ano offensive. Pero kung nakaka-offend, you can correct us naman sa comment section, ha? Sige. Okay, anong Mamu! Ikaw, sorry. pasapasan tayo. Ito, ano nga ba? Nag-start Lunes, Palm Sunday, which is, yun nga, based on historical and biblically, nag-start yung Palm Sunday sa pagpasok ni Jesu Cristo sa Jerusalem. Which is ang kine-commemorate natin. Which is ang simbolo nito is pagdating ng dakilang mananakop, which is siya yung magliligtas sa atin sa kasalanan. Yeah! And then, ayun nga, dahil may dinadamdam ako kahapon, which is I felt betrayed. Kumbaga, kung si Jesus nga ay na-traitor. Tayo pa kayo na tao, which is ako din na-traitor din ako. Pero sa ibang podcast ko na-ikwento yun. Para fully healed na ang sugat. Yan. Para pwedeng mag-drop name. Ang hirap na, Gar. Ayun nga, Palm Sunday, which is hindi ako nakapunta kahapon, which is unfortunately, dahil sa Saturday, galing sa trabaho, wala din tulog. So, ayun, nagdasal na naman ako pagkatapos kumaligo. Nagdasal. Which is... Baka may ibang dasal kasi yun. Ay, wala. Tayo na masama yung ganun, pare. Masama yung ganun, pare. Mamsi. So, ayan nga. Ito lang napapansin ko tuwing Holy Week. Which is, para sa akin is, paborito ko. Sa lahat ng holidays at saka Christian holidays, which is ito yung pinaka-paborito ko, unang-una. Biglang bumabait lahat ng tao, men. Isang linggo. Nakalain mo yun. Isang buong linggo as in straight. Sobrang mabait. Ito hindi ko naman criticize yan kasi
napakaganda naman, at least once a year naging mabait Na isang linggo. na isang linggo. Pero alam, marami naman sa atin na talagang mababait naman talaga. Mm. Di ba? Pero ito kasi, nagiging mainstream kasi ang kabaitan tuwing Holy Week. Ito para sa akin correct mo na lang correct nyo na lang ako kung mali sinasabi ko, ha? Mm. Pero base ito sa pag-observe ako. Yan, ikaw naman, anong take mo na sa Manaraw? Ako, take ko lang dyan is, ayun nga, yung sa pagiging banal ng mga tao sa Holy Week. And then, parang taon-taon din yun lalo-lalo na yung mga swimming din na tasabay pag sinasabi nila na tuwing sa Biyernes Santo, saktong alas 3 naligo ka sa dagat. Yan, malulunod ka daw. Kaya yung pag saktong alas 3 ng hapon, tapos sabay nasugatan ka, di daw gagaling. Ayun yung mga parang pinaniwalaan ko nung bata ako, pero ewan ko kung totoo ba yun. Hindi kasi ako, based on my experience, wala naman akong naging ganun na experience Pero meron ako isa lang na naging experience like yung sa sa may tito ko. Ayun yung tito ko na mas bata sa akin. Baby pa lang yun Tapos sabay saktong Biyernes Santo yun. Nag-bingo kami noon. Tapos sabay saktong alas 3 ng hapon. Putik yan, biglang nagkumbulsyon. Siyempre, di namin alam kung anong gagawin doon. Di namin alam kung ano ba nangyari doon or what. So ba yun, parang di namin alam kung ano yung mga gagawin namin, yung mga nandun sa yung time na yun. Kung ewan ko kung natatandaan ba yun ng mga tao doon sa merkado sa Taguig. Ay, sorry ka. Ayun ayun kasi yung Lapit lang dito yung pre, ayun yung dati kong tirahan diyan. Diyan ako lumaki din na kumbaga diyan din ako natuto ng mga pagiging street smart, and then mga panggugulang sa mga tao, tapos sabay gugulang ka pala. hindi naman sa panggugulang na like yung alam ko yung mga kalakaran kumbaga do sa mga ganong usapin or ganong mga bagay. And then ayun, parang taon-taon ko siya na buwabalik lagi sa experience ko or sa isip ko na tuwing Biyernes Santo ayun yung naaalala ko. And then ayun lang yung parang kaya tapos sabay rin pala yung kahapon ng linggo, yung Palm Sunday, ay naman yung pag nagsisimba kami ng tita ko tapos sabay mga kapatid ko, ayun yung sinasabihan din kami na isang linggo huwag kayo kakain ng karne. Ikaw ba, mo ba yung experience mo na sinabihan ka na huwag kayo kakain ng karne, dapat lang seafood lang or yung kumbaga fasting sa alam mo ba? Actually, nag-start yan hindi kayo kakain ng karne o abstinence sa pagkain ng karne. Nag-start yan tuwing Ash Wednesday. Exactly. Pero hindi naman siya totally na hindi naman siya totally na kailangan buong 40 days. Starting kasi yun Ang kasi natin, ng Semana Santa kasi natin, nagsisimula yan on Ash Wednesday, 40 days hanggang hanggang sa pagkabuhay. Kung di ako nagkakamali. Easter Sunday, which is advice naman, abstinence. Sa isang bagay, pwede ka naman kumain ng karne, pero minimal. Halimbawa, sa isang katulad ko, mahilig akong kumain ng kahit anong uri ng karne. Basta karne, hindi yung nasa isip na. Siyempre, at saka siyempre, may high blood na rin din ako. Baka mamaya ibang laman kasi yun, isip nila, di ba? Baka mamaya ibang laman sa ibang topic yun, yung sa pagkain ng karne, pwede namang every Friday, hindi kakain ng karne, yan. Pero, buong Holy Week, nag-start ng syempre na-experience ko, puro gulay, pero iba yung gusto kong kainin. Sige. Tako. Ay! Baked tako. Napakasarap. Pati yung mga, tawag doon, yung buttered shrimp, yung halo-halo na. Yung may crab, may tahong, may shrimp. Buttered, yung bubugbugin mo muna bago mo. Hindi, pre. Yung mantikilya ba? Mantikilya. Yeah. Kasi yung alam mo kasing buttered chicken, yung yung pinikpikan. yung tinolang binugbog muna.
Yung manok na namatay sa eternal bleeding sa nilutos. Sa ginawang tinola. Yung ano, yung sinabong muna. Hindi, iba yan. Ay, iba pa yan. Iba yung pinasabong. Yung sa pinikpikan kasi, parang sa may bandang norte yun, ginahay. Parang, ang gagawin nila sa manok, hindi nila yung traditional na gigilitan. Ang gagawin nila, pupukpukin nila ng pupukpukin. Yung stick, yung buong katawan hanggang sa magdugo yung buong katawan. Internal bleeding yung kinamatay ng manok. May ano daw eh. Ano yan, tawag dito, hindi ko pa siya natitikman kasi hindi sa native kasi medyo makunat kasi yung native native na manok eh. Kumakain naman ng na Hindi, alam ko pag yung makunat yung ano eh, yung tandang eh. tandang at saka yung yung mga native na manok, yung Kasi ang alam ko ang native, ayun talaga yung kinakatay. oo. Yung binibenta sa ano. yung mga yun, ayun yung mga 40 days. Yung native kasi, ayun yung mga alaga sa Yung color brown. Oo, ayun yung mga alaga sa Ay, oo, tama. Tapos, yung patatabain mo, minsan mga lagpas pa na pag medyo malaki-laki na, saka mo kakatayin. Ayun yung mga native na manok. Masarap naman siyang tinola kaso kung hindi maayos yung pagkaka-prepare, lumalaban yung manok eh. Kahit lutuin eh. Nakunat. Tanggal yung kung nakapustiso ka, tanggal yung pustiso mo, ano. Lumalaban yung manok eh. Hindi ko alam kung bakit. Patayin na yun pero yun na, pinikpikan. Ang lalaban. Medyo na off topic tayo. Ito, isa pa, yung ka-office mate ko na Muslim. Yan. Ayan. Alam tayo, dahil nga medyo nagkakaito tayo, tayo sa mga kabarkada natin. Nag-i-interfaith. Tawag dito, interfaith kwentuhan. Kung ano na lang. Yung ka-opisina kong Muslim na babae. Ano yun? Siyempre, nagtatanong ako sa kanya tungkol sa religion nila, which is hindi ko na i-discuss dito. Dahil medyo komplikado. Kailangan sa kanya guess kaya natin yun. Wag yun. Maano mo siya. Pero ikaw, kung pwede. Kung papahayag siya. Kung papahayag siya. Kasi baka mamaya hindi naman siya pumayag kasi nga. Siyempre, babae, tapos sabay Hindi, meron pa tayo isang Muslim na si Al. Oo. Yan. Ba't ito pinangalan? Ano lang naman, yan lang naman. Pero tropa naman. Yung isa kasi medyo complicated. Ayun nga, ito sa pagkwentuhan namin kasi siya, isa na kwenta niya nun, nung nag-aaral pa daw siya ng college, nakakwento niya sa akin na nakakapasok na daw siya sa simbahan nating Katoliko. So, sabi ko, okay naman pumasok sa simbahan ng Katoliko, marami kang makikita doon. Sabi niya, oo nga yung sabi niya, ito ganito pagkakakwento niya, yung classmate niya ata na babae, isang devoto. Devoto ng Katoliko. So may Quiapo Church to eh. Ano siya, naglakad daw ng paluhod tapos umiiyak. Tapos yun nung sa akin, required ba talaga umiyak kapag naglakad ng paluhod? Hindi sinabi ko yung totoo based on my opinion na sabi ko, alam mo ate, kaya may naiiyak yan. Kasi naglakad ng paluhod, kasi paluhod ang layo ng entrance ng Quiapo Church. Papasok ng altar, ang haba nun. Tapos maglalakad ka ng paluhod, di ka kaya maiyak. Di ba? Ikaw mo, paluhurin lang naman, mag-iiyak ka Sabi niya, ganun ba yun? Hindi. Sa opinion ko, ganun. Pero siya tanongin mo. Pero sa akin, tanginan yan, maglalakad akong paluhod, pupuntang altar. Siyempre, maiiyak talaga ako. Nasakit dun. Tapos, and nadaan naman based naman to sa religion naman natin. Interfaith conversation between our office mate naman. So ito pa yung ibang yung sinakulo. Isa sa mga fun fact about kay Uncle B is 2 years akong sinakulo. Which is yung original kong character na edition is Judas. Judas talaga, syempre. Grabe naman yung Judas, parang fit in parang fit in kay Uncle B. Syempre naman, Judas. Hindi, kasi nung time na yun, pinalikot yung sinako doon sa after pandemic. Hindi pa yun, before pre-pandemic. And nung time na yun, yung kasamahan namin sa simbahan, sa youth ministry namin is nagano na ibabalot yung sinakulo. So yung time na yun,
Hindi namin alam na yung original na gumaganap na Judas is kung available. So sabi ko, sige, mag-audition akong Judas. Binasa ko yung script. Okay naman yung script. Tapos, tinanong ko yung namin, yung president ng aming pastoral youth ministry. Sabi ko, kung okay lang ba, yung Judas ko gusto ko nakahubad ako. Angas na na. Sabi niya, hindi pwede, hindi pwede, may costume na yung Yung Judas. yung Judas eh. Kasi ang costume nga dun, kulay dark brown eh. Sabi niya, ano ba? Di sabi ko, naku. Iba kasing Judas yung gusto kong i-portray, yung Pinoy na Pinoy. Oo. Ano yung Pinoy. makapagong Judas, no? Oo, yung gusto ko kasi nakahubad at saka pinit-pinit eh. Di ba? Pag susutin mo ako ng... Kasi dating Judas kasi, ayun nga, di ba, yung parang dating mga kasuotan nun, is sobrang iinit nun, kahit Kasi isang buong yun eh. Oo. Isang buong, hindi, kasi di ba, damit natin, short, ganun yung Oo. sa ngayon. Pero dati kasi, isang straight, parang dress ng babae. Ganun lang yung tapos sabay ang kapal ng tela. Tapos ang kulit ng namin ng men. Wala, sabi, kung gusto mo nakahubad, kuya, kasi baka na lang namin ilalagay. Syempre naman gusto ko yung nakahubad. Gusto ko yung masamang tao ba nila. Yung ginawa nila ako si Hestas. Parang Ginawa nila ako si Hestas. Kwento mo, sino ni Hestas? Si Hestas yung isa sa mga kriminal na pinako sa krus na kasama ni Cristo. Asan yun? Nasa kaliwa o kanan? Hindi ko na matandaan kung kaliwa o kanan yun. Pero parang nasa kaliwa ata ako nun. Nasa kaliwa ako nun, syempre. Nung gusto ko, nakakubad eh. Pero ayun ba yung yung tinanggap sa langit o hindi? Di ba dalawa yun? Yung isa hindi tinanggap, yung isa tinanggap. Yung si Dimas yung tinanggap sa langit. Kasi nagsisi siya eh. Nagsisi siya. Si Jesus kasi hanggang kamatayan, masama pa rin. Pero para sa akin, kung ang isang tao masama talaga, kahit dumating si Kristo, kahit makikita mo na yung paa niya pababa ng langit, ang isang taong masama, yung talagang nasa kaibatura na ng puso niya yung kasama, hindi magbabago yun kahit bumaba pa si Kristo, kahit paa na ni Kristo na may butas ang makita niya sa langit na pababa, hindi magbabago yan. Para sa akin opinion ko yun. Yung tik-tik na yung, kumbaga sa barko tik-tik na ng tik-tik na ng kalawang at talagang bulok na. Bulok na, which is beyond saving na. Ito balik tayo sa Pero wait lang, yung parang yung pinaka gagawin mo or yung pupuntahan mo sa i-topic na rin natin dito, yung mga pupuntahan mo natin sa Holy Week, or anong gagawin natin sa Holy Week this year? Ano ba yung ano ba gagawin mo this year na sa Holy Week? Ngayong linggo na to, mag-iinom. Mag-iinom, syempre. Hindi, joke lang yun. Syempre, may ginagawa na akong tradition yun, which is, dahil nga nagbabike ako, magbibisikleta iglesia ako. Which is, ito na yung pangalawang taon na gagawin ko yun. Nag-start kasi ako last year. So ngayon, ang gagawin ko, may mga simbahan akong kailangang iwasan, which is medyo malapit dun sa... Basta yun na yun. Basta wala kinalaman sa wala kinalaman sa religion, which is may kinalaman sa isang tao, which is may nagawang hindi ko nagustuhan, which is kumbaga yung karakter na sinabi ko kanina, Judas. Betrayed. I feel betrayed. Pero... You betrayed. Di ba? Tayo. Copyright tayo. Hindi, yung yung tao naman na yun, mapapatawad pa rin naman yun. At saka, hindi ko lang sa kanya hindi ko lang sinasabi na siya lang ang may kasalanan. May kasalanan din ako dun. Kumbaga, nag-react lang kami sa nangyari. Ayun nga lang, mag-overreact lang din ako sa nalaman ko. Which is, ibang topic na para pwede
Ibang episode para. Pero Mga pag episode na. Para para, syempre, naman, para matuloy-tuloy, di ba? Para Oo. maano rin kayo, di ba? Eh di pag nag-comment kayo, eh di, yun, sa susunod na sa susunod na podcast na ulit, di ba? Yeah, magbibigay ako ng episode number. Siya, favorite number ko, episode 69. Ang layo. Malayo-layo pa yun, kaibigan. Para fully healed ang sugat, kapatid. Parang double meaning yung 69 mo ah. Ay, ginagawa namin dalawa yun. Ay, ano lang to parang sa mga yung mga gantong topic sa mga 89 na above lang. Ayun yung episode 16 na yung hindi namin nilalabas. Medyo mahirap-hirap pa yun. Level. Pero number 1 pa lang tayo. Tapos sabay 69 na agad yung Sige na, ako na magawa. Welcome sa ating podcast na walang pamagat. Ayan. And then, ayun nga, ako si Jakey Dulet. And then, this is Uncle B with the capital B. letter B. Ayan. Short for bakal. Uncle Bakal. And then, ayun, babalik ulit tayo sa topic. Ano ba yung natin? Ano ba yung matapos natin na topic kanina is about dun sa may Holy Week. Yes, Holy Week. Nasa Webis Santo na tayo eh. Nasa Webis Santo na tayo. Siyempre, may na yung mga naisip natin mga tradition. Ayan yan. Every, kapag Friday, Good Friday, dapat daw hindi ka maliligo pag nagdalas-stress na kasi Tapos sabay yung buhos ng tubig daw magiging dugo. Tapos Yan. sabay yung sugat din. Hindi nagagaling pag nasugatan ka ng saktong alas 3. Sakto, that's that. Kaya lahat ng pag saktong alas 3, pinapatigil lahat ng gawain. Tsaka dapat bagong mag alas 12 ng Good Friday is dapat na yun, dapat nakaligo ka na. Kasi pag naabutan ka ng alas 3, ay lagot ka sa lola mo ang matagal nang mabubuhay sa mundo. Kundi mapapalo ka sa puwet. Makakupurot pa sa singit. Pinakamasakit sa lahat. Ayan ang mga naranasan ko nung yung kabataan eh. Kaya pa. Pero- mas lalo naman ako nun, pre. 1995, 1994, 1996, elementary. Imagine mo, tanda ako na wala naging. Grabe. Nabato. Di pa ako buhay nun, Kuya Bern. Ayun yung nabato ako ng eraser. Mhm. Pinakain ako ng papel. Mhm. Tapos lalista ako sa noisy. Mhm. Tapos ano pa ba? Madami din eh. Na Hindi naman ako nagreklamo, natuwa pa nga ako eh. pinay-squat pa. PS4 pa, tapos may... Pinaluhod pa sa bunggo. Hindi mo naman pinaload sa Ay, hindi. Ako kasi ko yun eh. Tapos may pinasquat na meron libro dito. Ay, sa amin, yung upuan, pinabuhat sa amin. Ganun mo. Parang si Atlas. So, pero natuwa naman kami. Ako nanginginig Hindi ito, hindi kasama ngayon. Nakulit mo. Hindi na po ko ulit. Ulit, pero- Shoutout pala kay sa teacher ko ng grade 2. Ayun yung sa akin eh. Si apelido niya is si Ma'am Ragay. Ayun yung Hindi ko na matandaan mga pangalan ng teacher ko. Tagal eh. Ayun yung teacher ko ng grade 2 na talagang good naman siya. Good teacher naman Good siya. example. Good example teacher naman. Kumbaga, kung di rin sa kanya kasi hindi rin ako ganito kadisiplina na na isang Gen Z or millennial eh. Kasi nandun ako eh, nasa gitna ako ng Gen Z and then millennial eh. Ako, hindi ko Ikaw nasa ka ba? Hindi ko alam eh. Basta yun na yun, hindi ko alam eh. Hindi mo alam kung ano generation Hindi ko ka. alam, basta alam ko tawa ko. Tapos sabay, yung... So ayun na nga, ano ba yung sa topic natin kanina na natapos? Okay, sa Webisan ba? Yan. Ayun na, isa sa plano ko which is magbibisikleta, siya ako. Isa-isa yung mga simbahan dito sa Metro Manila. Hindi lang buong Metro Manila ha. May some parts lang ng Metro Manila, mga Taguig, Taguig, Makati, Manila. Pero iiwasan ko niya papuntang Bloomington. Kasi, marami. Sa amin na lang yun. Hindi. Yung mga snatcher kasi doon. Tama. Hindi ko naman sinasabing lugar is pugad ng May mga tao kasing ginagawa yun just to survive. Just to survive lang naman. Pero kumbaga, syempre. Pero huwag natin i-stereotype yung isang lugar. For example, Bloomington, Quiapo. Pugad ng mga snatcher. Huwag natin i-stereotype.
Hindi natin kasi alam kung anong nasa isip ng taong Tsaka, gagawa nun eh. Mm. Siguro para makasurvive lang. Sa isang Hindi naman gagawa ng masama yan kung hindi Hindi makasurvive. nangailangan. Hindi nangailangan. Kumbaga, tawag yun, yung pinaka best decision or yung parang nasa pinaka ibuturan ng pag-iisip nila. Ito lang ang Ayun na yung ayun na lang yung huling alas nila para mabuhay is gumawa ng kasalanan. I mean, ng kumapit sa patalim ba, gano'n. Ito yung pagkakaiba ng ng magnanakaw na common tao sa magnanakaw na nasa kapangyarihan. Ang common tao, nagnanakaw para makasurvive. Ang nagnanakaw na nasa kapangyarihan, it's either libangan or dagdagan ang kayamanan na hindi naman nila Kayamanan. hirapan. Yan pala yun. Kala ko kayamanan ulit eh. Ayun na. Hindi pala ano yung rhyming tapos sabay parehas na word. Oo. Nirahin ko lang naman. Alam mo naman, frustrated makata. Game. At sabay, anyways, yung yung parang pinaka ko rin, ilagay na din natin sa topic or sa podcast na to is yung ano bang mga hilig ni Uncle D. Yan. Or ni J-Kid. Yan. Ano ba yung mga tayo sa umpisa? Mauna ako. Sige. Ang pinakahilig, recently, yung nakahiligan ko is pagbabike. Yun. Due to pandemic, walang masakyan. So, ginawa ko, nagbike ako hanggang sa tuloy-tuloy na. Ang hindi naman ako yung talagang diehard na cyclist. Biker. Oo. Kumbaga ginagamit ko siya pang bike to work and then at the same time, kapag may nagyaya ng long ride, sasama ako. Pero mas madalas solo ride ako. Yung madalas kong puntahan is Antipolo, sa may yung Kapihingahan. Yun na sobrang tarkutan. Inang Ay, inakay ko yung bike ko pa ako. Diyos ko po. Siguro ayun yung namin. Ewan ko, basta marami akong plano na gusto pang matupad. Lalong-lalo na ang mga plano ko sa buhay. Like, ito kasi, inumpisa ko na to eh. Ito, gusto ko rin to eh. Plano ko rin sa buhay to eh. Pero ngayon lang taga natupad eh. Biruin mo. Punta lang ako umakyat pa ako ng bundok gamit bisikleta para magkapilan doon. Kape na binili ko. Pwede ka lang magkape sa bahay na naisip ko pwede naman ako magkape sa bahay. Pero iba kasi experience kasi bago ang lugar na napupuntahan. Tapos isa pa, yung sa Antipolo Cathedral. Yan yung madalas kong puntahan. Hindi ka, sabi mo kanina, nung dati, yung hindi ka matatawag na nakaakyat sa Antipolo kapag hindi ka nakapunta sa Cathedral ng Antipolo. Ayun yung kumbaga initiation. Hindi siya initiation, kumbaga kapag nanakop ka ng isang bayan, ayun yung pinaka-sentro. Kapag nakuha mo yun, ibig sabihin capital. Ikaw na yung parang kompleto na yung kahit hindi mo napupuntahan yung ibang lugar sa Antipolo, pag napuntahan mo yung simbahan yung katedral ng Antipolo, para ka na nakapunta sa buong bayan natin. Para sa akin yun para sa akin. Tapos ano ba? Yan, Antipolo, napunta namin ng Antipolo, Cathedral, tapos punta ako na yung Cloud9, punta ako Cloud9, tapos overview. Ano ba, overview ba? Ewan ko. Basta yun basta may view. Basta may view. Yun ako yung tanghaling tapat. Tangina. Ayun yung mga gusto mong yung hindi yung mga gusto mong or kinakaibigan mong mga ginagawa sa buhay. Tapos meron pa ako napuntahan, yung taktak, yung Google taktak. Para lang kumain ng pares. Tapos, ang layo ng parisan mo, goy! Tapos meron pa, alam ko na pinakamalayo ang napuntahan is yung Wawalan. Oo, lapit doon. Napuntahan ko yun nang wala pang environmental fee. Siguro, meron ng environmental fee, nakaka-cancel lang. Dahil kabubukas lang. Pero maganda yung lugar na yun. Shoutout kay Eugene at saka sa nalimutan ko yung pangalan ng natin, nakakasama natin sa pagpunta sa sa Wawa Dam, Eugene, kung napapanood mo to, Eugene Matias. Eugene! Ayun na ba 100% mo, Eugene? Ito si Eugene yung kaibigan ko. Naging kaibigan ko nung
staying kami sa Dubai. Dubai Munoz. Putik yan, kala ko naman. Ano yan, tropa yun. Pero yung isa natin si, si Eugene A. Ano yun, mabait yun. Mabait yun. Si, si John Wick. John Wick dyan, si Pepe yung kuryente yun. Mabait yun. Kahit pinag-tripan ko, hindi pa ako pinapa-HR. Baka nga, pag napanood niya to, baka magka-idea na siya. Tapos, ano pa? Yung bukod sa biking, ano pa? Ano ba? Ayan, gitara ako. Tapos, ngayon, actually, nagbabanta ako dati. Oo. Kwento mo na yung mga banda mo. Yung mga kabanda ko, kamag-anak ko lang din. Pinsan ko, kapatid ko, tapos isa namin kabagana. Hindi kami active ngayon dahil iba-iba kami ng rest day. Yung hindi naman sila pwedeng tumugtog ng wala ako. Hindi ko naman alam saan. Sabi ko, kapag ganyan, pwede naman kayo kumuha ng ibang members. Hindi ako, para hindi naman hata magkakamag-anak. Majority na magkakamag-anak. Di ba? Pwede naman ako alisin sa band eh. Multi-talented pala to eh. Hindi naman multi-talented. Hindi nga marunong. Hindi ko ba akse pa ako ng oras na magtag. Pero recently yung nag-start kasi ako, nag-debase ako noon. Tapos, nung 3-piece pa kami noon, nag-debase ako. Tapos, sabi ng pinsan ko, yung vocals namin, kailangan namin ng isa pang gitarista. So, nag-try ako mag-bass nung may nadagdag ng isa. Parang hindi na ako nakakasabi. Nahirapan na ako. Sabi ng pinsan ko, ba't hindi kami magpalit ng kapatid ko? Ng kapatid ko dati nag-drums. Nag-click naman. Nag-drums ako. Drama. Tapos nitong huli, mabalik ako sa pag-bass kasi may kumukuha Basista. sa akin sa office namin. Shoutout kay Boss Alvin na. Ayan. Sana susunod makatugtog doon o kaya makapag-perform, no? Ayan. Ikaw naman. Ako, ayun. So, ako jack of all trades ako eh. Lahat ng gusto kong gawin, gagawin ko. Nang walang paligoy-ligoy at kumbaga nirisk ko lahat kahit ano. So kung ano yung gusto kong gawin is ganun lang yun. And then once na nagustuhan ko siya or yung kumbaga niyakap ko na in-embrace ko na yung gawain. Parang tutuloy-tuloy na ako. Tulad na lang ang pinaka talaga sa sports muna tayo. Ang pinaka minahal ko na sports is table tennis. Okay. And then yung table tennis na yung kasi talagang doon ko natutunan yung disiplina na bilang atleta. Tapos kasi nung nag-table tennis kami noon, pag mali yung ginagawa mo, paano ka papalusutin ka doon sa pinaka ilalim ng table nun. Lulusot ka. Tapos sabay pagka napagod ka, balik ka ulit umpisa o balik ka ulit nung bilang mo. Kasi pagka ilang mali yung nagawa mo or yung mga tira mo na hindi pumasok, ayun yung puntos mo or yung ilang beses mo gagawin yung yung consequence na yun. Tapos sabay yun, parang ayun yung pinaka-consequence namin. Sabay, and then about naman sa sa pagiging artist naman, dati talaga spoken word poetry ang pinaka-baseline ko na talagang yung parang minahal ko din yon na yung poetry lang, lalo na yung nung panahong mga panahong 2015 or 2016 gano'n. Kakapawan eh. Kaka-30 ko lang nun. Kaka-30 ko lang nun. Mga ganong taon is lang yon. Ako high school pa lang ako. Tignan mo yung di ba, J-Kid and Amblebee kasi ganun yung ganun kalayo yung namin. Agwat ng namin ng edad namin. Tapos sabay, ayun, nung panahon na yun, parang
ano rin, ginamit ko siya. Kung tatawagin sa panahon ngayon ng mga Gen Z, ay yung Riz ko dati. Ay yung parang pinaka-Riz ko. Tapos sabay yun, yung nagkaroon ako ng long-term relationship since ng high school. And then parang doon niya ako na-encounter o nakilala like sa mga ganong performing. And then, netong pumasok ng pandemic, parang parang naisip ko na what if gawin ko nga yung tula into rap form. Sabay yun, parang doon ko na naisipan yung transition ng tula into rap. Tapos sabay nagagawa ko naman ng mabuti o maayos yung naman din. And then ayun marami na rin akong mga sinaliang patimpalak. Lalo sa mga 16 bars challenge or sa mga lalong-lalo na 44 bars challenge kung talagang nanonood ka nito, punta ka sa profile ko. Tignan mo lahat ng mga doon, mga music ko. Makikita mo kung paano ako magsulat, kung paano ako yung mga mga ginagawa ko. Sabay, and then, kaya ko rin naisipan na ganito na mag-podcast kasi nga, ayun, kumbaga, kung ano yung thoughts ko, yung nilalabas ko. And then, ayun, kumbaga, habang nilalabas mo yung thoughts mo na yun, may mga nabubuong topic na pwede mong pag-usapan. And then, ito, kumbaga, mawasawa pala ako mo kasi nga, meron kang kausap and then meron ka pang tagapakinig or sumusubaybay sa'yo. Kaya, ayun yung mga dahilan ko kung bakit ako napunta at dito na gustuhan kong dito mag-podcast. And then, ayun lang yung namin. Ayun yung pinaka-dahilan ko, pero ewan ko sa kanya kung ano yung pinaka-dahilan niya bukod dun sa may parang nagustuhan lang namin or yun, napag-isipan lang namin nag-podcast, ganun lang. At ayan, in addition to that sa topic, may hindi na ako manood ng pelikula, syempre, tsaka mga documentary, lalo na yung tungkol sa batas. Meron tayo tinatawag na pinapanood ko yan sa internet, yung tungkol sa batas, barely legal. Oo! Parang parang alam ko yan Barely, hindi. Okay, anong pala? Tungkol sa tungkol sa batas, barely legal. Tapos meron pang family-oriented. Family stroke. Anong family stroke yan? Grabe naman yan! Hindi, yung pinaka-head ng family na stroke. Family stroke. Tapos, meron pang isa tungkol sa transportation. Ano ba? Bambas. Ayan, yung mga documentary about sa transportation, family at saka sa batas. Yan. Ayan yung top 3. Tsaka meron pa tayong website, online shop para sa online pet shop. Ano yung online pet shop? Yourpets.com. Di ko alam yun Ay, mahina. Di ba? Yourpets.com. Di ko alam yun. Doon ka makakita ng big red cat at saka pink pussy. Pink pussy cat. Yan. Tapos meron pang isa. Meron pang isa. Tungkol sa transportation naman. Tungkol sa Tri Patrol. Hindi ko alam yung mga yun. Ano mga documentary tsaka mga movies. Talaga kung pinanood mo, mamumulat ka. Mamumulat ka sa katotohanan. Mamumulat ka sa katotohanan. Hindi pa umulat Ay, di pa na-ori mo lahat yun. Manahin mo yung barely legal, pare. Ayaw, parang duda ako dyan. Hindi. Huwag ka magduda. Parang duda ako Huwag ka dyan. magduda. Huwag ka magduda, panoorin mo na. Parang parang medyo kinukatubahan ako ng... Gago, hindi yung bold. Ay, Hindi bold yan. hindi. Sabi ko, di ba sabi mo, kasi baka mamaya kasi marami pa akong malalaman. Marami kang matututunan doon, lalo sa sa very legal. Wisit. Maraming maraming chapter yun very legal chapter. Basta iba't ibang maraming chapter yan. And then, yun lang. Meron pa, package. Oo! Hindi ko alam yan, kaya... Ano na?
Real estate agent yun. Hindi ko alam yung kaya. Ano siya, para makasurvive sa para makasurvive sa sa buhay, nagpanggap siyang real estate agent. Dahil nga nagpanggap, isa siyang fake. Di ba? Kaya tawag sa kanya fake agent. Oo. Pero hindi ko alam yung mga yun. Ay, Medyo ano, panoorin mo. medyo, Panoorin mo. Ayun yung matatawag namin. medyo ano ako, medyo ano sa akin yan medyo interesting. Ano yung tawag dito? Mamumulat ko yan. Tawag sa fake agent. Tapos, ayun na. Ano pa ba yung mga natin? Lalabas natin dyan. Lalabas ako. Lalabas ko na. I mean yun. Sorry I mean yung mga malulupitang mga projects or mga upcoming natin dyan. Gagawin or event natin dyan. Ako, baka gumawa na ako ng project ng pamangkin ko. Project sa school yun eh. Wala bang pinagkakaabalahan? Wala. Wala pa. Parang ito ata yun parang mukhang mapadalas tong pagpa-podcast natin. Oo, naman siya na naman. Hindi Tapos naman tayo sabay, sa ano? ganyan. Hindi naman tayo sa ganyan, may. Walang pwedeng Walang... Ano yan? Ano yan, kaibigan? Ngayon kine-check lang kasi yung Sa page yung natin. sa page kasi yan. Inaayos lang. Pero ito na, putulin na ba natin to? Ayun, masakit. Puputulin na muna natin to, no? Sabay, susunod, matawag doon? Parang ba yung outro natin? Tangina. Tatay ulit tayo. 1, 2, 3, go. Tangina. 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 Tangina! Tangina.